So, what are the objectives today? So, ang objectives po natin ay mag-quick review ng vocabulary. Kasi tapos na po tayo sa chapter 24 part 1, let's try to recall. Mag-recall po tayo ng mga vocabs. Kasi kung hindi po kayo nagre-review, malilimutan nyo lang. Okay? Kasi kung papasok lang siya sa tenga mo, lalabas siya sa kabilang tenga. Okay? Kaya palaging pong nagre-review po tayo. Alright? So, make the habit of reviewing. Kaya gawa kayo ng flashcard, maglagay kayo ng Manila paper dyan sa wall, idikit nyo lang po dyan, tapos, testing ka lang, o i-block mo yung salita na yan, block mo yung word, naalala mo ba yung meaning? You can do so many different ways to review kahit hindi kayo nagle-lecture dito or sumasama sa lecture na to. Okay? So, always make habit na may konting review po. So, that's what we'll do. Tapos, sa chapter 24 part 2, doon na po tayo magpo-focus sa second part ng chapter 24 and then review po ulit. Para tomorrow, chapter 25, puro 25 lesson na tayo. Alright? So, today po, puro chapter 24 lang. And we will do a vocabulary review. So, get your pencil, ball pen, notepad, whatever kung anong meron kang sa bahay. Wag flashcard, may virus. Si Ronel, sabi niya, wag flashcard kasi may virus. Okay. Sige po, kayo po bahala. Alright, so mag-review po tayo ng vocabs. Hopefully may writing instrument na po kayo. Ready na po ba? Okay, so here po, ang vocab practice po natin is in chapter 24 sa revised version, page 283. Do you remember the vocabs? So, ito po, tungkol po siya sa related to classroom words, okay? Mga classroom or lesson words. So, dito po, number 1, 2, 3, and 4, kukunin nyo po yung word, yung action na to, dito sa bogey, dito sa 1, 2, 3, and 4. So, kung hindi niyo po nakikita, medyo maliit po yung screen, i-describe ko po yung number 1. Yung sa number 1 po, nagbabasa po siya ng sampkwa. Ano ba yung kwa? Chapter po. Sampkwa. So, nasa chapter 3 po. Nagbabasa po siya ng sampkwa. Pero, nail. Nakalagay po sa calendar is nail tomorrow. So, ano kaya ang ibig sabihin yan? Kung tomorrow pa ang sampkwa, ano yung ginagawa niya? And then for number 4, ang hawak po niyang libro ay ilkwa, chapter 1. Ilkwa. So, kung oje, yesterday, ang ilkwa, and today, supposedly, ikwa, chapter 2 po dapat sila, ano ba yung ginagawa ni Huangxi? This character's name is Huang. Huangxi. So, what is the action she is doing po? Tapos yung 3 and 4, ayan, pili na lang po kayo. Fill in the blanks, share your answers po ngayon sa comment section. Okay? You're welcome po, Edward. Salamat daw po sa free class. You're welcome po. Okay guys, share nyo na po yung sagot nyo. 1, 2, 3, and 4 sa comment section. Kung may Korean keyboard naman po kayo, you can try practicing na po. Good evening po. Mag-aral po tayo ng mabuti kahit nakapasa na wag po tayo tumigil mag-aral kasi mahirap po pag nandito na sa Korea. Di po natin alam ang pupuntahan natin na company. Andito na po ako sa Korea at solo po na Pinoy. Sa company lahat Korean ang ka-work ko. Mahirap sa conversation pag tumigil sa pag-aaral, kaya di po ako tumigil sa pag-aaral. Roland De Leon, very good po yan. Yes, tama po kayo kasi pag naghinto na po kayo ng aral tapos nandyan na kayo sa Korea, mahihirapan kayo sa communication. You're doing very well po, Roland C. Nagre-review po kayo dito sa free class. Good job! Ayan, so guys, meron po kayong sagot dito sa ating review po. Ayan, sa review vocabs po natin. Naalala nyo pa po ba? Try po muna sa number 1. Ano kaya ang ginagawa niya sa number 1 po? Number 1, 안녕하세요 여러분. Okay, si Adam, John Shi, nag-share po siya ng sagot sa 3. Okay, so medyo confusing pa po, no? Yung number 1 and 4. Ano po kaya ang meaning ng mga words na yan? Hopefully you remember po. Si Gailon Shi, Chester Shi, they shared their answers po. Si Melrose Shi, nag-share po siya ng number 3. So yung number 1 and 4, confusing po, no? I admit, it can be confusing kahit sa beginners. Si Allen Shi, alright, nag-share po siya ng number 2. Si Jen Shi, okay, yung sa number 1, shinare niya. 네, 안녕하세요.
안녕하세요, Black Butterfly 씨. Okay, share na po tayo ng answer. So, number 1, Huang 씨는, so si Huang 씨, mail every day. So, itong word na mail, araw-araw po, everyday po yan, mail. Huang 씨는 mail, tapos kung tomorrow subject pa. So, today, dapat chapter 2 siya, pero nagbabasa na siya ng chapter 3. Yung ginagawa po niya is called 예습해요. 예습하다. 예습해요. 예습하다. So, yung dictionary form na 예습하다 into polite present tense, 예습해요. So, Huang she is doing preview every day. So, nag-a-advance study po siya. So, it's called advanced study. 예습하다. 예습하다. So, may share po akong word para dito. At alam nyo po yung mga trailer ng movie. O, sino nakanood ng Oppenheimer tsaka Barbie? Ako, sa sobrang walang oras, hindi pa ako nakakanood ng kahit anong movie for the past year. Oh my God, almost 1 year na ata. Hindi na ako nag-gukjang. Hindi na ako nakakapunta sa gukjang. But anyways, ang tawag po kasi ng movie trailer or drama trailer ay tawag po dyan, 예고편. 예고편. This is trailer. Bakit ito 예고편? Because you are seeing a side of the movie in advance. Ano ba yung trailer? Kukuha ka ng mga senaryo, ng mga clips galing sa full cut ng movie para gawing trailer. Tama ba? 'Di ba? So, ginagawa po nila, pyon po kasi is edit. Nag-e-edit po sila ng buong movie para ma-preview mo. Yung 예고편 is a preview of preview cut. Parang ganyan yung meaning niya. Preview cut po siya. So, 예습하다, 예습해요, 예 is preview. Nagpe-preview, nag-a-advance ka ng iyong lesson. Okay? Kasi may syllabus naman po tayo, may book 1 naman po tayo, may list of chapters. So, kung nasa chapter 10 ka pa pero gusto mo mag-advance ng chapter 11, pwede naman mag-예습해요 nun. So, 예습하다, 예습해요 is preview or advanced study. 예습하다. So, sa number 2 na po tayo. So, sa number 2, ayan, nagtitake po siya. Ang cute ng mga picture, no? Yung cute ng character. Kung kasi silang chibi. Yung mga chibi na yan. Nasa 학원. 학원. Academy. They are in the academy po. Ano gagawin nila? So, if you're in an academy, academy, school, 학교, company, 회사, or church, 교회. So, kung nandyan po kayo, usually regular attendance yun, di ba? So, we would put 학원에 다니다, 학원에 다녀요. Ang ibig sabihin ng 다니다 is to attend. So, to attend regularly. So, yan yung 회사, 학교, 교회, 학원. So, these are very common location places, mga venues, na nagdadanida po kayo. So, 다녀요. So, you can say, 회사에 다녀요. I attend the office, literal, pero you go to work. Pwede. 회사에 다녀요. 투안 씨는 학원에 다녀요. So, nag-e-attend po siya, nag-attendance po siya sa academy. Alright? So, 학원에 다녀요. Number 3, 리한 씨는, so may computer, sobrang dali naman. Kung may computer, either computer or internet. So for sure, number 3, sobrang dali lang yan, di ba? 리한 씨는 internet 강의를 들어요. Pero natatandaan nyo pa ba anong ibig sabihin ng 강의? 강의. 강의. 강의는 lecture입니다. 강의 is lecture. Ano ba ito? Ano ba yung ginagawa nyo ngayon? 인터넷 강의를 듣고 있습니다. Lahat po kayo ngayon, lahat po kayo na 200 viewers, 200 plus viewers. You are internet 강의를 들어요. Ito yung ginagawa nyo po ngayon. You are attending or you are listening to an internet lecture. 인터넷 강의를 들어요. So, kayo pong lahat ay silihan si. Okay? So, this is a internet 강의. So, internet
lecture, and 들어요 is to listen, pero hindi lang po yan to listen. Pag 강의 or suop is class, it also means to take. So you are taking a lecture, you are taking a class. Okay? 인터넷 강의를 들어요. You are taking an online lecture po. So last na. So dahil wala na po tayong ibang option, 복습해요 na po ito. 흐엉 씨는 매일 복습해요. 복습해요. So 복습해요 is to review. So, na-cover mo na yung chapter na yan, pero gusto mo lang ulitin. So, pag inulit mo siya, nagre-review ka, is called 복습해요. So, we are always doing 복습해요 dito sa Kami Teaches Korean. So, ito po yung translations po. To review, 복습하다. 복습하다. To review. To preview or to advance study, 예습하다. 예습하다. To preview or advanced study, 예습하다. To attend an academy, 학원에 다니다. 학원에 다니다. 학원에 다니다. To attend an academy, to listen to an internet lecture or to take an internet lecture, 인터넷 강의를 듣다. One more time, 인터넷 강의를 듣다. Okay. So, very good po, guys. Mali pala spelling ng danyo. Yung sabi ni Pak Chenji. Kunsana yun. Okay lang po yan. Advanced daw po ako, sabi ni Hill Frances Reishi. Good job. Nag-a-advanced study. Nag-yes. Hada po siya. Very good. Alright. So, 잘했어요, 여러분. 체리 씨, Chester 씨, Ian, Jasper 씨. Very nice. Very good po, guys. So, that's a quick review lang po yan. So, dahil quick review lang naman po yan, we will now move forward to Chapter 24, Part 2. Ready na po, guys? Ready na? Let's go! Sa Chapter 24, of course, we will read muna yung mga vocabs. So, the vocabs po in Chapter 24 is all about lesson or education-related na grammar. Or sorry, not grammar. Vocabs. Vocabulary po, ohi. Don't forget, ohi. Very common word po yan. Ohi for vocabulary. Vocabs po. Ang education is 교육. 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 Education. At yan po ang first word natin. 교육. So, si 선생님, I have a lot of interest dito sa 교육, kaya ginagawa ko po itong Kami Teaches Korean because I like to learn about 교육. I like teaching and I like to know more about how to better the 교육 ng 한국어. Oy, naghahalo na ako ng Korean language saka sa Tagalog at English. Pansin nyo po ba? That's one strategy to remember your vocabs, okay? Ihalo mo lang yung mga alam mo na Korean words dun sa everyday speech mo. Okay? It helps to recall. So, that's one strategy na ginagawa ko po from time to time. Okay? So, 교육. So, yan. Everybody is taking 교육. You are doing education right now. Ito naman po is course. 과정. 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 과정 is course. So, yung 과정 po can be course na, 'di ba may mga subjects po tayo. Tapos yung subjects po na yan, merong 101, 102, 103, beginner, intermediate, advanced. So ito po, 한국어 교육 과정. So this is a course for Korean education. 한국어 교육 과정. 초급, 중급, 고급. Kung maliit po yung text, itatype ko na lang po dito. 초급, 중급, 고급. So, ano ang ibig sabihin ng mga words na yan? Yung 한국어 is Korean language. Dapat alam na. 교육 is the education. So, learning. 초급, 중급, 고급. 초급 is beginner level. 중급 is the middle level or we call the intermediate level po. Intermediate level. And 고급 is advanced level. Alright. So, ang Korean language po, naka-breakdown po siya ng beginner, intermediate, and advanced. Ang EPS topic, may majority po, 초급, majority is 초급 and 중급.
Tapos may konting 고급 po kayo na grammar, na vocabs. Because naka-fast-paced learning po kayo for the sake of getting employed in Korea. So may konting advance, pero majority po is beginner to intermediate level. Okay? So 초급, 중급, at 고급. Kung natapos nyo po ang EPS topic books 1 and 2, technically you have already completed hanggang early 중급. So, naka-lower 중급 po kayo once na natapos nyo ang book 2. Okay? So, ngayon, alam nyo na. 초급, beginner, 중급, intermediate, 고급, advanced level. So, 과정, this 과정 means there will always be a set of classes. So, may level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, 과정, whatever subject that is po. Computer, 교육 과정, ayan, so kung computer lessons, o may beginner, intermediate, advanced din, yung taekwondo, yung sport nila, yung official sport of Korea, taekwondo, 교육 과정, so learning taekwondo, meron din beginner, intermediate, and advanced. So, those are 과정. Okay, so 과정 will always have a list of classes, okay, in different levels po. Tapos, pag suop, that is a single class. So, yung suop, technically yung ginagawa ko po, we are having a suop right now. We are learning a suop of chapter 24, part 2. So, nagsusuop po tayo ngayon. Okay? So, suop, 하고 있습니다. Si Gray Estapeshi nagtanong po, 과정 at 강의, ano daw ang pagkakaiba? Very good po. Thank you for that question. So, ang 강의, alam nyo na po na lecture po yan. So, this is a lecture. 과정 is course. So, yung mga hindi familiar sa setup po ng higher education or in any establishment naman po, sa any academy naman. Lahat po naman may course. Okay? So, yung course po, you will have multiple 강의. So, yung 과정 mo, hindi lang nag-iisa ang 강의. So, the 과정 is above. Yung 강의 can have 강의 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 강의 is just 강의 lecture. You are listening to my 강의. And we are having a suop. Right? So, yung 강의 is just a lecture. 과정 is the course. Isipin nyo po na parang may course outline. So, bago ka mag-aaral ng welding or mag-NC2 ka sa TESDA, magbibigay po sila ng 과정 kung ano yung listahan ng mga 강의 na kailangan mong i-들어요. Ang weird na naghalo ako ng Tagalog and Korean. Apologies. Pero yan po. Okay? 강의 is a lecture. Lecture lang po yan. At multiple 강의 po yan. 'Di ba? Tapos yung 과정 is the course already. It's multiple levels what you need to achieve. 과정. So, 강의 is just lecture. Thank you for your question po. Thank you po. So, after yung suop, if you are having a suop, you're having a suop, 'di ba? Then there is also what we call subject. 과목. 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 Ang kwa po kasi dito, kwa is the study of something. You are studying. Kwa. You are studying something po kasi. Ang mok po dito is the goal. So, you are studying something and then there is a goal. So, 과목 is a subject related to something that you are studying. Okay? 과목. So, pwede, yung 과정, 과목, ayan, kita niyo po yung word na 과정. 과정 is the course. So, yung course mo ng computer studies, for example, sa computer studies, meron pong history of computer studies, meron pong the basic foundations of computer studies, merong yung basics of software programming, the basics of hardware, blah, blah, blah. So, yan po, that is a 과정. Multiple classes po yan, iba't ibang mga 과목. Okay? So, kung nag-aaral po kayo ng, for example, Korean studies, 'di ba? Merong history of Korea na 과목. May basic Korean language na 과목. May taekwondo physical class ka na 과목. Ano pa?
basic math, char. Hindi ko alam kung may basic math ba ang Korean studies. I don't think so. But, yan po ang mga kwajong. That's a course. You have to complete a course para makakuha ka ng certificate or to complete the semester para makakuha ka ng diploma. Right? So, kwajong can be a certificate course. Ang kwamok is a subject that is part of the kwajong. Tapos, dun sa kwamok na yan, kung may sonsing nim dun sa subject po, yung sonsing nim, magagangi yun. So, habang nagagangi yun, all of you students are listening to a suwop. O, see? Okay ba? Okay ba ako? Mag-explain? Okay? Baliktarin mo yung education, naging overpass. Okay? Paano yung advanced level? Advanced level po is 고급. Alright? So, okay, one more time. Education, 교육. 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 Course, 과정. 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 Lesson, 수업. 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 Subject, 과목. 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 Okay? Alright, so, next page na po tayo. So, whenever you have yung mga kwamok, mga subject po, edi dapat may ilchong po kayo. So, you will have a schedule. Ako po, si Sonseng Nim, gumagawa po ako ng ilchong para doon sa mga gangi ko. O, yung ilchong, yung schedule. So, yung ilchong, it's the the day, jonghada, to decide. So, to fix or to decide a day of your class. 일정 is scheduling. So, nagsischedule po siya ng 한국어 수업. 한국어 수업, Korean class. 일정, schedule, 표. 표 means sign or display. So, nagdi-display siya ng ilchong. 일정표 is a schedule na nakasulat na siya, naka-print out na siya. So, naka-display po siya ng 일정표, pwedeng schedule table din ang tawag. 일정표, 한국어 수업 일정표 4월 1일부터 6월 30일까지. So, for 2 months. 매주, every week. 매주, every week. 일요일, Sunday, 3시부터 5시까지. So, from 3 to 5, ayan po ang 일정. So, this entire thing is called 일정표. Tapos, ito po yung nakasulat na date and time and day of the week. Yung 일정 po na yan. So, I always share 일정 dito sa aking page every Monday. 월요일마다 일정표를 올려요. 월요일마다 카미 티치스 코리안의 일정표를 페이스북에 올려놔요. So, I always update or I always upload yung schedule table ko every Monday. Okay? So, yung ilchong, just check in Kami Teaches Korean. Every Monday, nagsishare po ako. Yung subject po ba, ma'am, is topic in the course or hindi po? To answer your question, kwamok is the subject that you are taking. Hindi po siya topic. If that makes sense. Kasi meron po tayong subject title. For example, kung gagawa ka ng email, itatype mo yung subject title. Yung libro, bago mag-chapter, may title yung chapter. May topic yung chapter. That is different word. Kwamok is the subject that you are learning. Mathematics, science, art, history, culture, language. Yan po mga kwamok. Because you are studying these subjects to complete your kwajong. Yung topic or subject na nagsusulat ka ng papel ng research paper, ng thesis, ng libro, yung title nun is called something different. Ang title is 제목, tapos yung subject that you are talking about something is 주제. These are different words po. So, kwamok is just the topic or the subject you are learning. Yun, si Patrick Dizon, nag-share po siya ng math word suhak. Suhak is a kwamok.
Alright. So, next po yung institution, 기관. 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 Institution, 기관. So, ang Department of Migrant Workers, yung nagpapadala ng mga OFW to Korea and other countries, sila po yung government body, sila po yung gi관 ng Pilipinas para mag-handle ng mga OFW. Sila po yung naghahawak ng mga tao na qualified to be sent abroad. Sila ang gi관. We have multiple gi관. So we can have a language institution, 'di ba? Meron din po tayong mga cultural institutions. So, marami pong klaseng 기관. This is just the general term for institution po. For example, 외국인 근로자 센터. So, this is the Foreign Workers Center. This is also a 기관. Kasi sa 기관, you can get mga courses, you can get mga lessons, get translation assistance, mga visa assistance. These are the things that they can do dun sa 기관 na yan. So, ang daming klaseng 기관. This is just the general term for institution po. So, 기관. 기관. Tapos sa loob ng isang class, isang school or isang academy, you have the 교실. 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 So, pwede po kayo pumunta sa isang 기관 para makapasok sa 교실, para makakinig ka ng mga suop na marami pong klaseng, maraming iba't ibang mga kwamok na pwede mong salihan. Diba? Para matapos mo, ma-fulfill mo ang kwajong. Ay, naghahalo-halo na yung mga vocabs. So, 교실 is where you take mga suop. Right? Oh, 감사합니다. Thank you po for the stars. Arlene Millares Oandasan si. 감사합니다. Thank you po for the 50 stars. Salamat po. So, 교실, classroom. And then, once you complete your kwajong, so, what if tapos ka na sa kwajong na yan? Tapos ka na sa lahat ng level na kailangan tapusin and you will finally get your 자격증. Finally, may 자격증 ka na. So, yung mga 자격증 certificates can also be 운전면허증. This is a driver's license. So, ang dami po nating mga 자격증 na pwedeng kunin. So, we can have a Korean language certificate. Yung tinitake ko po na test is called the Test of Proficiency in Korean or TOPIK 2. So, ako po si Sansing Nim, dahil hindi po ako dumaan sa EPS process, dumadaan po ako dito sa Korean language ability lang. So, doon po sa TOPIK 2, I also get 자격증. Meron po akong 자격증. Currently, nasa OGUP po ako, nasa GOGUP po ako, nasa advanced level po ako. So, yan po, you can receive a 자격증 to certify you in whatever level. Kung anong level ka ba, naka-chogup, 중급, or 고급 ka ba for a certain 과정, for a certain course. Right? Yes, Kula Diamond Yes. Kino-connect ko pa talaga yung mga words, no? Alright, so kung ang goal niya po talaga ay makakuha ka ng 자격증, make sure na makagawa ka ng mga 일정 for all of your suop that you need to take. Okay? So, hanapin nyo po yung tamang 기관 na pupuntahan para malaman nyo yung mga available na kwajong for your benefit. Okay? So, once na nasa hagwon po tayo, nasa academy ba tayo, or nasa 기관 po tayo, or nasa 학교 po tayo, so we also have the start and the end ng mga semester. Tama? So, yung beginning of the semester, ang tawag po dyan ay 개강. 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 So, that's the beginning of the semester. Start po, day 1 ng semester po. Doon sa 일정표 na ito, in our schedule table, ayan po, 시작. O, nag-start na ang semester, 개강. So, start ng semester, 개강. So, whatever kwajong ang iti-take mo, check nyo rin kung kailan po ang 개강. 개강은 언제입니까? When is the 개강? When is the beginning of semester? And yung opposite po niyan ay 종강. 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 So, 끝. 끝. So, tapos na ang semester. End of the semester, 종강. 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 So, 개강, 종강. Kung pansin nyo po, gang,
gang, same lang po sa 강의. Sa lecture. Kasi pag kegang, nagsa-start na yung mga gangi. Yung jonggang, tapos na ang mga gangi. Yung mga lecture. Di ba? Yan po talaga yun eh. Yung semester, pag nag-start na yung gangi at pag nag-end na yung gangi, kegang, jonggang. Wow! Amazing! Nag-rumble na sa aking utak ang Kaya po yan, Elias C. Kayang-kaya niyo po yan. Alright, so one more review. 교육, 과정, 수업, 과목, 일정, 기관, 교실, 자격증, 개강, 종강. These are the vocabulary for chapter 24. Woohoo! So, cover na po tayo sa vocabs. Let's listen to the dialogue naman. So, ang gagawin po ni Sansing Nim, hahanapin ko po muna yung track number. Nasa chapter 24 pa rin po tayo. Nasa second dialogue. Dialogue number 2. I'll get the track number 77 daw. Okay. So, pe-play ko na po ang dialogue natin and then proceed na po dun sa ating grammar lesson po. 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. Okay. Good evening po sa mga kakapasok lang. Haha, parang nawala na yung vocabs kanina. Hala, John C. Hala. I-review nyo na lang po. Mag-flashcards na lang po kayo. Romeshi, 감사합니다. Alright, so, let's break down po ang ating dialogue po before we move on dun sa grammar portion. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 어디 갔다 와요? So, itong expression po, 갔다 와요. So, kung naintindihan nyo po yung 갔다, which is to go, 와요, which is to come, 갔다 와요, where have you been? Saan ka galing? Kasi, umalis po siya doon sa lugar, tapos bumalik. So, we have that expression in Korean, where did you come from? Saan ka galing? Kasi may mga tao na aalis sila, tapos babalik naman agad. Or not, hindi naman sa agad. Pero, napansin mo na nawala siya sa station. Napansin mo, wala siya sa kwarto niya. Wala siya sa classroom. Tapos, bumalik naman. Oh, saan ka galing? 어디 갔다 와요? Or pwede rin, 어디 갔다 왔어요? So, yung 갔다 is pumunta. So, went somewhere. 와요 is to come. 왔어요, came. So, you can ask in both ways, 갔다 와요 or 갔다 왔어요. Where have you been? Saan ka galing? Where did you go? And then you came back. Diba? Nakabalik naman siya eh. So, 갔다 와요, 갔다 왔어요. Minsan, sasabihin din kung magpapaalam ka kay boss. For example, boss, okay lang po ba na mag-church muna ako saglit, magsimba lang po ako saglit ng 1 oras, tas balik po ako? Tapos nag-okay si boss. Ano yung sasabihin ni boss? 알겠어. 갔다 와. 갔다 와. 갔다 와. O sige, punta ka tapos balik ka. 갔다 와. Come back na lang ma-after. 갔다 와. So, alis ka, go, and then come. 갔다 와. 갔다 와. So, 갔다 와요, 갔다 왔어요 is the more polite way. But you can also hear your boss say, oh, 알겠어. 갔다 와. Sige, balik ka na lang mamaya. So, yan po. Yan, 갔다 와요, 갔다 왔어요. So, where have you been? Saan ka galing? So, next po si Tuan, sabi niya, 자동차 정비 교육. 자동차, kotse. 정비 is maintenance. 교육 is the education. 자동차 정비 교육. So,
training or education on automobile maintenance. Training. Yan. So, 자동차 정비 교육을 받고. So, receive, 왔어요. So, came back. So, umalis siya para makapagkuha ng training ng automobile or vehicle maintenance at bumalik. So, came back, 왔어요. So, came after receiving training. 나중에, later on, 고향, hometown, 돌아가서, so when he goes back to his hometown, 일을 구할 때, so when I look for a job, 일을 구하다. 일을 구하다. Wait, type ko po. 일을 구하다. 구하다 kasi to find. So, naghahanap ka. Nagsesearch ka. So, 일, trabaho, work. 일을 구하다. To find work. To get a job. 일을 구할 때, when I look for, when I find a job, 도움이 될 것 같아서요. So, dito po, 을 것 같다, 을 것 같다 is used to state someone's opinion or assumption. So, you assume something. So, ang assumption po niya, ina-assume po niya na itong 교육 na to, 도움이 될 것 같아서요. So, 도움, help. Tulong. Feeling ko kasi, makakatulong ito sa akin pag naghanap ako ng trabaho, pagbalik ko sa hometown, pagbalik ko sa bansa ko. 나중에 고향에 돌아가서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. So, this is a combination of two grammars po. 될 것 같아, tapos 서요. These are two grammars. So, 1 and 2. Yung 1, ito, 울 것 같다. So, 울 것 같아요. 도움이 될 것 같아요. ano ba? Yun. I think it will be helpful or I think it will help. 도움이 될 것 같아요. So, ano tong so? Ano tong so요? So, yo. So, alam mo po yung so, heso, because. So, dahil wala na pong second sentence, gusto lang niya sabihin kasi ito yung reason. Ito yung reason kung bakit kumukuha siya ng gyoyuk. So, because it is already the reason, gusto niya lang sabihin na it is because I think it will be helpful. Dahil sa tingin ko, makakatulong siya sa akin. So, ito, heso, yo. Finish na yung sentence niya. Hindi na siya magbibigay ng other reason kasi nasabi na po niya, ito, because I receive education. Kasi ang thinking niya makakatulong sa kanya. So, 될 것 같아서요. It's because I think it will be helpful. So, edit ko lang to. So, because ing asa o sa heso, 같아서요. So, yan. Because I think it will be helpful. So, kinombine lang po yung dalawang grammar, 될 것 같다, 울 것 같다, sharing yung opinion mo, assumption mo, tapos yung reason na number 2, because, so, 될 것 같아서요. Bakit ka nag-aaral ng Korean? 한국에서 일할 때 도움이 될 것 같아서요. Kaya nag-aaral ako ng Korean kasi sa tingin ko, makakatulong siya pag nagtatrabaho ako sa Korea. 한국에서 일할 때 도움이 될 것 같아서요. I think it will be helpful pag nag-work na ako sa Korea. Okay? So, you can combine 울 것 같아 with 서요 if you want to express, I think it's because of this reason. Okay? Pwede nyong gawin yan. Ma'am, 찾다 po is to find din, sabi ni Bebelishi. 맞아요. Meron po tayong other word na to find. Just to answer yung kay Bebelishi, meron po tayong word na 찾다 to find. Pero yung guhata, ito po yung palaging ginagamit pag naghahanap ka ng trabaho, naghahanap ka ng bahay, naghahanap ka ng kotse na masasakyan mo. You are guhata. You are looking for something to benefit you. So that can be a house, a job, a car. Guhata. You are also guhada employee. Kung business person ka, naghahanap ka ng employee.
you are also guhada ng mga tao. Pero yung chatta, literal, may nawawala na gamit at kailangan mo hanapin, hala, nasa yung susi ko? Ah, nasan yung cellphone ko? Han, nasan yung cellphone ko? Na, nagchachatta ka. You are finding. Nagsisenaryo pa ako, no? Chatta, you are literally finding or looking for something that is lost or hindi mo nakikita. Ang guhada, malamang hindi mo nakikita ka talaga. Hindi mo nakikita yung kotse, bahay, trabaho. But you are searching for it, right? You are looking for something to benefit you, to benefit your business. You are guhada. Okay, so yan po yung pagkakaiba ng guhata at chatta. One more time. Guhata, you are finding something that will give you benefit. So, bahay, trabaho, kotse, or kung business person ka, employee. Or supplier, pwede kang naguguhada. But yung chatta, you are looking for something na nawawala. So, you will often say chatta. Yan yung pagkakaiba. Yes, to find something, Glency, 맞아요. 맞아요. Si Lynn Calixtoshi nagtatanong kung nagde-delete ba ako ng live. Nope, hindi ako nagde-delete ng live. Kung pupunta po kayo sa pinned comment section, may list of classes po ako. Please, go to my list of classes. I never delete my classes po. Okay, so wag kayong mag-alala. It will always be here. So now, moving on. 저도, ako rin, 그 수업을, so that class, itong 자동차 정비 교육, ito, 그 수업을 듣고 싶은데, gusto ko sana na mag-take ng class na yan. 그 수업은 어때요? How is it? Kamusta naman yung class? 그 수업은 어때요? Si Tuan si, 지금 하는 일과, so 지금, right now, 하는 일, the work that I'm doing, yung ginagawa kong trabaho, 하는 일, 지금 하는 일, 과, and, 비슷해서, 비슷하다 is similar. 비슷하다, similar. So, 비슷하다, similar. So, similar daw po ito. Similar po siya dun sa ginagawa niyang trabaho. 지금 하는 일과 비슷해서, because it is similar to the work that I'm doing, 이해하기 쉬워요. 이해하기 쉬워요. Itong blue text is our new grammar today. 기 쉬워요. So, ma-explain ko na po siya in a bit. So, 이해하다, to understand. Okay, 이해하다. So, 이해하기 쉬워요 is easy to understand. 리안 씨, 그래요? Ay, ganun ba? Yes, is that so? 어떻게 신청해요? 어떻게, paano? 어떻게, how, 신청해요? Do you apply? So, how can I apply? How do you apply? 어떻게 신청해요? So, yung response ni Tuan si, homepage에서. So, homepage, ang weird yung translation, website daw. Pero literally, homepage naman. Homepage. So, homepage or sa website, sige, sabihin natin website. Sa website po, ESA. So, place of action. So, dun niya gagawa yung action. So, yung 신청하다 na action, homepage, kahit internet pa yan, kahit hindi siya physical location, pwede pa rin yung ESA. Because even in the internet technological space, you are doing something sa computer mo. So, homepage,에서 on the website, homepage,에서 신청하면 돼요. 신청하면 돼요. So, 하면 돼요. ito siya. 으면 되다. So, what is the word? 신청하다. 신청하다, to apply. So, mag-a-apply ka ng contest, mag-a-apply ka sa LTO para makakuha ka ng lisensya, or para mag-apply ng renewal, you are calling that 신청하다. So, pag nagsisin청하다 ka para mag-exam, 'di ba? Pag mag-register ka, mag-EPS topic, you are doing 신청하다. So, you are waiting to 신청
para doon sa exam mo, para sa 시험 mo. 신청하다 to apply, tapos 으면 되다. Anong ibig sabihin ng 하면 되다? Hindi po ba na 하면 안 돼요? Yung bawal? Anong ibig sabihin ng 하면 돼요? 으면 되다 po is to use to show something that can be done as long as it is specific activity or condition has been satisfied. So, basically, itong 으면 되다, ito lang gawin mo. Ito lang ang gawin mo. 으면 되다. Pag ginawa mo to, okay ka na. 으면 되다. Kapag ginawa mo siya, 으면, if. Kapag 되다, magiging successful siya. It will happen. It will be okay. 되다, it will be. 으면 되다, pag ginawa mo to, okay ka na. 으면 되다. So, 신청하면 돼요. So, pag ginawa mo po yung 신청하다, okay ka na. So, how do you apply? Sabi ni Lihan Si. So, yung response niya, homepage에서 신청하면 돼요. Pwede ka lang mag-apply sa website nila at tapos na. Homepage에서 신청하면 돼요. So, it's a very simple way to explain na ito lang ang kailangan mong gawin at tapos ka na sa magagawa mo. So, if somebody asks, paano ba mag-register sa DMW? DMW homepage에서 신청하면 돼요. Pwede ka lang mag-apply sa DMW website. Alright? So, it's a simplified way of saying na basta ito lang gawin mo, okay ka na. 으면 되다. So, there. That's why it says, as long as it's specific activity or condition has been satisfied. So, kung ang tanong nila is paano ba mag-apply, ano ba yung proseso, kung kailangan mo lang nag-click ng button, 버튼을 누르면 돼요. 누르면 돼요. You can just push the button. That's it. Wala na ka ng ibang gagawin. Gusto mong pumasa ng exam? Edi, 강의를 들으면 돼요. Pwede ka lang makinig sa mga lecture ko. Oh, edi papasa ka na ng exam. Diba? Alright, so that's just one example po of what you can do. Ma'am, kami, babuhay po kayo sa binibigay niyong kaalaman, inspirasyon sa mga nangangarap makapag-work sa Korea. You're welcome po, Ilvan Sokin. You're very welcome po and welcome po sa aking class. Alright, gets po ba? Okay po ba tayo? Ready na po for the next class? Or next class tuloy, yung next part ng lesson. So, na-breakdown na po natin ang grammar po. Ano ba yung kulit ko? Yung dialogue. So, what we'll do first, again, vocabs review. Oh, so, yung kanina may nag-comment dyan, nalimutan na daw niya yung mga vocabs. Sabi niya, hala, nalimutan ko na yung mga vocabulary. Oh, ito na. Oh, review agad. Review po agad tayo. 1 hanggang 5. So, all of the fill in the blank po dito, nasa bogi naman. 종강, 교실, 개강, 수업, 과정. So, these are the words, yung vocabs kanina. Ito na po siya ulit. So, fill in the blanks po, which one you think is appropriate na malalagay dyan sa blank. So, habang nagsasend po kayo ng sagot, nag-comment po kayo ng mga answers nyo, dito sa comment section, I will drink water. Diyos ko, Lord. Si Sonsing Nim, 목이 말라요. My throat is dry. Medyo uhaw na po si Sonsing Nim. So, while you are sharing your answers po sa comment section, mag-water break lang po si Sonsing Nim. And after 1 minute, we'll share the answers na po for this vocabulary review po. Elias, di mo naman ako pinapansin, ma'am. Uy, Elias, hindi kaya. Nababasa ko naman yung mga comments mo. Nag-lecture po ako, ha? Wag po kayo magalit. Wait. Nagle-lecture po ako. Hindi ko po mabasa lahat. Ito po ba yan? Elias, yan ang difference niyan sa 신청하다. Difference saan po? Ayaw kita pansinin, sabi ni Christian. Okay. Ayan, si Lichar, si Gailon, si Jen, si... Oh, they're sharing their answers na po.
O, si Mitzi, sabi niya, pasensya na ma'am kung minsan Bisaya ano susulat ko po. Okay lang po yan. Kung ano po yung language na gusto niyo pong gamitin. Yun nga lang. Baka hindi ko po maintindihan kasi Tagalog po ako. Alright, good job guys yung mga nag-share ng answers. So we'll start with number 1 po muna. So sa number 1, 어떻게 오셨어요? 어떻게 오셨어요? How did you come here? Literal translation. Pero hindi po siya literal na paano ka nakarating dito? 어떻게 오셨어요? Usually, ang tanong po na yan is asking what brings you here? For what reason kung bakit ka nakapunta dito. So, why are you here? To get inquiry? To look for teacher? Char? So, 어떻게 오셨어요? What brings you here? 한국어 blank. So, what is this? Yung ginagawa po ni teacher. Nagtuturo po siya ng Hangul. Ayan, may mga vowels sa 칠판, sa chalkboard, sa blackboard po niya. Sa 칠판, may Hangul po na nakasulat. 한국어 수업을 듣고 싶어요. So, hindi siya literal, I want to listen to a class. I want to take a class. Kaya, logic din ang Korean language. So, yung 수업을 듣고 싶어요 is not I want to listen to a class, but I want to take a class. So, 한국어 수업을 듣고 싶어요. I want to take a Korean class. 한국어 수업을 듣고 싶어요. Okay. So, good job. Number 1, marami po kayong suop ang tamang sagot. O, 잘했어요. I think almost perfect kayong lahat, ha? Suop. Next, number 3, 어떤 blank이 있어요? So, what kind of blank meron? 한국어, 컴퓨터, 태권도, 반이 있어요. Ano po itong ban? What is ban? Ang ban po, hindi yan half. Meron po tayong word kasi na ban, na kalahati. Mang ban po na ito, pag ang ban, may kasamang subject na kwamok. May kasamang gwamok, example, taekwondo, may kasama na computer kwamok, or 한국어 kwamok. Ang ban po also means class. Pero hindi siya class na parang Korean class na suop na lesson. This class means group. Okay? So, taekwondo ban. So, imagine nyo po nasa 기관 ka, nasa institution ka. Yung 기관 na yan, meron silang 한국어, 컴퓨터, taekwondo, meron din silang 요리, cooking, meron din po silang 미술, art. So, ang daming grupo, 'di ba? So, pag nag-enroll ka sa taekwondo, tapos gusto mo mag-enroll sa misul, sa art, pwede. Dalawa na ang ban mo. Dalawa na ang group class mo. So, ban is class or group. Kaya po ang tawag sa classmate ay 반친구. 반친구. Because ang mate, kaibigan, 친구 ng class. 반친구. Classmate. Kaya po tawag nyo sa sarili nyo ay 반친구, mga classmate, mga 반친구. Kasi parehas po kayong ban. Parehas po kayong grupo ng class, guys. Kaya po 반친구 po kayo. 맞아요, 탄탄씨. 맞아요. 반친구. Exactly po, 반친구. Kaya po classmate po kayo. Because you are sharing a ban. You are sharing a group class po. Okay? So, taekwondo ban, baka may makahanap ka ng 친구 dyan. So, you have a taekwondo ban 친구. May classmate ka sa taekwondo class mo. Alright. So, here, dahil meron pong 한국어, 컴퓨터, taekwondo, these are part of a 과정. These are part of courses. Courses po na pwede nyong i-take. So, mga 교육, mga education, na pwede nyong i-take po sa isang 학원, sa isang 학교. Okay? 어떤 과정이 있어요? What kind of courses ang meron? Okay, so, 과정, courses. Number 3, 언제 blank 해요? 다음 주, next week, 월요일, Monday, 시작해요. Start. 다음 주 월요일, next Monday, 시작해요. It will start. So, 시작.
So, nasa start po tayo ng calendar, start po tayo ng semester. Ang tawag po dyan ay 개강. 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 리나 씨 잘했어요. 루니 씨 잘했어요. 개강. So, this should be start of class, start of the semester. 개강. 언제 개강해요? When do we start the semester? 언제 개강해요? So, pag 언제 끝나요? 언제, when? 끝나요. 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 Finish. When does it finish? When does it end? blank은 4월 30일이에요. 4월, April 30일, the 30th day, so April 30이에요. So, when does it end? Yung blank will be on April 30. So, should be 종강. The end of the semester is on April 30. 종강. John 씨, 잘했어요. 종강은 4월 30일이에요. And last, dahil nag-iisa na siya, blank은 어디 있어요? 어디에 있어요? blank은 어디에 있어요? 3층에 있어요. It's on the 3rd floor. Nasa 3rd floor daw siya. So, ito po, picture ng classroom. 교실, 교실, 교실. Lahat po kayo ay nasa virtual 교실 ngayon. Nasa virtual classroom. Okay? Feeling lang naman nasa classroom po kayo. So, 교실은 어디에 있어요? 3층에 있어요. It is on the 3rd floor. So, end of semester, 종강, 교실, classroom, 개강, beginning of semester, 수업, class, and 과정, course. So, to complete our lecture today, bago tayo mag-review, easy to verb, difficult to verb. Wow, so social ang salita ni 선생님. Verb, 쉽다, 어렵다. 쉽다, 어렵다. So, kung yung iba na hindi pa nagpa-practice ng conjugation, 쉽다 and 어렵다 are prime example ng irregular na biop. Biop. Irregular biop po sila. So, because irregular biop po sila, when you conjugate into the ayo, heyo, na present tense polite, pag naka-conjugate po siya into ayo, heyo, yung mga biop irregular, 쉽다, becomes 쉬워요. 어렵다 becomes 어려워요. 쉽다, 쉬워요. 어렵다, 어려워요. So, kung gusto niyo po ng tulong dyan sa conjugation, may conjugation reviewer po ako. Available naman siya sa pinned comment, doon sa EPS topic books na link. May kasamang conjugation reviewer po ako. At sa chapter 8, na-explain ko na rin po yung irregulars po. So, yung irregular biop na yan, you can go back to chapter 8 sa YouTube or dito sa Facebook para i-review nyo po yan. So, 쉽다, 쉬워요. 어렵다, 어려워요. So, itong verb na to, we will put gi para nagiging noun na po siya. Kasi ang verb po, mga action yan. Yung mga action po, just remain action. We cannot talk about the action unless we change to noun. Kung gusto mo sabihin na ang hirap mag-aral ng Korean, hindi mo pwedeng sabihin na 공부해요, 한국어 어려워요. Hindi po pwede. 공부해요 is you are studying. Study. 한국어를 공부해요. Study Korean. Paano mo masasabi na ang hirap na mag-aral ng Korean? Mahirap mahirap mag-aral ng Korean. So you are talking about mahirap. Ano ba yung mahirap? Yung Korean language or yung pag-aaral? So you are saying mahirap mag-aral. So you are talking about the aral part. So dun po, dito sa Korean language kasi, iba po yung process nun. How do we talk about actions? How do we say the action is easy, hard, or convenient, inconvenient? Kasi pwede din tayo gumamit ng 좋아요 or inconvenient, 불편해요. We can say
bad, napayo. So, talking about actions. Okay, so how do we do it? So, it's better to apply muna. Gawa tayo ng mga example. So, yung verb stem plus gi. So, kung ano pong verb na gusto nyo pong pag-usapan, whatever you want to talk about that is easy or difficult, yung verb stem ang kukunin mo, and then choose shipta or oryopta muna. Okay? So, we'll just use shipta or oryopta first example, as our example. Ikta, for example to read, ikta, ang stem po niya, ano po yung stem ulit? Lahat ng verb at adjective na nakaganyan, na naka-dictionary form po, tanggalin ang ta. At ito po ang stem. So, this is our stem ng to read. Ik. Lagyan mo lang ng gi. Ikki. So, reading. So, hindi na siya to read lang. It's reading na po. The action has become noun. So, pwede mo nang i-describe ang reading. You can talk about the difficult reading, madali ang reading, okay ang reading, inconvenient, bad ang reading. So, yung action mo is noun already. You can talk about the action itself. Ikki, shipta is easy to read. Ikki, 어렵다, hard to read. 한글을 읽기 쉬워요. 한글을 읽기 쉬워요. 한글 is Korean alphabet. 읽기, reading or to read. 쉬워요. It's easy. 한글을 읽기 쉬워요. 아이고, 가일런 씨, 한국어 공부하기 너무 어려워요. 아이고, 어렵죠? So, 한글을 읽기 쉬워요. So, I think, hopefully, mag-agree po kayo sa akin na madali lang po na magbasa ng Hangul. Reading lang po yan. I did not say understand. Reading po. 한글을 읽기 쉬워요. So, let's try other example. 공부하다. So, to study, 공부하다. Ang stem po niya, 공부하. Alright, so yung 공부하, lagyan mo ng gi. So, 공부하기 쉽다. Easy to study. 공부하기 어렵다. Hard to study. ito. 한국어를 혼자서 공부하기 어려워요. 한국어, Korean language, 혼자서, to be alone, doing it alone, 혼자서, 공부하기 어려워요. So, yung 공부하기, the studying part, the act of studying, to study ay mahirap. 어려워요. 한국어를 혼자서 공부하기 어려워요. Teacher, ano po yung pagkakaiba ng 힘들어요 and 어렵다? Okay. So, to answer the question po, I think nasagot ko po ito in a previous class. Pero anyways, so yung 어렵다, to be difficult, to be hard, 어렵다. Tapos, 힘들다, to be hard also. So, ano yung pagkakaiba ng 어렵다 sa 힘들다? So, first, keyword, to be hard dito na 힘들다. 힘, lakas. 힘, lakas. 들다, to lift, to use. So, gumagamit ka ng lakas mo. Kaya po, 힘들어요. Kasi physically, mentally, napapagod ka na. So, you are doing something that is difficult because it is physically and mentally tiring. So, to be hard, 힘들다 also means to be tiring. So, 힘들다. So, pwede po tayong magsabi ng 운동. Yung 운동, technically, ang mga exercise, it's not 어렵다. Kasi, pwede ka naman mag-treadmill. Pwede ka naman gumamit ng weights, i-lift mo lang yung weights. Mahirap ba yan? Hindi siya mahirap na 어렵다. Hindi siya parang gumagamit ka ng technique, ng skills para mag-lift ka ng dumbbell. Pero, 힘들다 siya. 힘들어요. Kasi,
Pag mabigat ang dumbbell, kung mahina ka physically, di nakakapagod yun, di ba? So, when you are exercising, it's not 어려워요. It is 힘들어요. Because it is tiring to do. So, yung 공부하기, ang 공부하기, pwede din po 어려워요. Because it's hard to do it alone kasi wala kang alam na technique, you don't know the strategy, you don't know the proper format or whatever. Yan po 어려워요 kasi you don't know the steps. Kaya mahirap siya. Pwede rin 공부하기 힘들어요. Kasi 3 oras ka nagbabasa, tapos ang hirap ng binabasa mo, sasakit ang ulo mo. You are giving your brain activity na nakakapagod gawin. So, sa sense po ng Korean language na 공부하기, 한국어 공부하기, can also be 힘들어요 kasi napapagod ka na 2 to 3 to 5 hours ka nagme-memorize ng vocabs. Sino ba yung hindi mahihimduroyo dyan? 'Di ba? Okay, hopefully, nag-guess nyo na po yung pagkakaiba ng 공부하기 안 쉬워요. 사비 ni Elias. Okay, so 어렵다, 힘들다. This is the two main difference po. 힘들다 is to be hard but also to be tiring to do something. Physically and mentally exhausting ka po ng lakas mo. Gumagamit ka ng strength mo para matapos siya. 어렵다 is just because you don't know the technique, you don't know the proper steps, that's why it is hard for you. So, usually pag beginner ka, 어려워요. But 힘들어요 is really physically and mentally exhausting. Other example pa, verb stem 기 쉽다, 어렵다, 말하다, to talk, 말하. So, stem po siya. 말하기, ayan, you add the 기, 말하기 쉽다, easy to talk. 말하기 어렵다, hard to talk. 한국어를 공부하지만 한국말하기 어려워요. So I think a lot of people magre-resonate po kayo, mag-a-agree po kayo dito. Nag-aaral ka ng Korean language. 한국어를 공부하지만, 지만, contrasting, conjunction po siya, but. So nag-aaral ako ng Korean language pero 한국어를 공부하지만. So you are studying something and you're giving a contrast. Ano ba yung contrast? 한국말하기. So, talking in Korean. 한국말하기. 한국말, Korean language, 한국말. 한국말하기, 어려워요. It is difficult to talk in Korean. 한국말하기, 어려워요. Okay? So, 말하기, 한국말하기, 어려워요. Ako rin po, nung nag-start po ako mag-aral ng Korean, kasi hindi po popular ang Korean language at that time. Wala pong masyadong mga Korean learning center or kung meron, sobrang mahal. Kasi wala masyadong nagtuturo. So at that time, nag-aaral ako na mag-isa, pero wala akong ka-practice. 한국말하기 어려워요. So 저는 처음에 in the beginning, 한국어를 배웠을 때, when I studied or when I learned Korean language, 한국말하기, speaking in Korean, 어려웠어요. It was difficult. 한국말하기 어려웠어요. Pwede din po tayo gumawa ng past tense. If you want to talk in the past tense, yung 어려워요 can also be 어려웠어요. In the past. So, it was difficult. pero ngayon siguro hindi na. Okay? 처음에 한국어 배웠을 때 한국말 하기 어려웠어요. So when I learned Korean in the beginning, speaking Korean was difficult. But 지금, now, 어렵지 않아요. It is not difficult. Sometimes na lang. Ayan, gets na po ni Tantan Shi. Ngayon, alam ko na din. Ayan, alam na daw po niya. Maswerte tayo ngayon. Dami na nagtuturo. Tama po, Yora de Garcera Shi. Tama po. Dati po talaga, 2009.
Nag-start po ako mag-aral. Wala talagang nagtuturo. As in. Kailangan ko pa talaga maghanap sa online. Diyos ko Lord. Okay. Ayan, so, personal struggles ko lang naman yan. Let's use a different example naman po. Same pa rin yung gi. Hindi naman nag-iba yung gi. But we will change the shipta or repta. Hindi na siya shipta or repta. We are using jutta. Jutta is good. So, good na siya. So, imbis na shipta or repta lang, we will use different adjective na po. Kasi sabi naman dun sa libro, we can use different adjectives when talking about an action. So, mokta, to eat. Mok ang stem. Just add gi, mokki, bokki, chutta. Good to eat. So, mokki, chutta. What is the example na gagamitin ko? 다이어트를 하면. 다이어트를 하면. If you do a diet, if you go on a diet, 다이어트를 하면. 야채, vegetables. So, may share po ako, vegetables po, dalawa po yan. 야채, meron din po tayong 채소, also, vegetables. Ano yung pagkakaiba? 채소 is native Korean word. Native Korean word, I think. 야채 is borrowed Japanese word. 야채, borrowed Japanese word po ito. 야채 for vegetables. So, if I remember correctly, ang Nihongo, ang yache in Japanese is yasai. Yasai. So, dahil yasai and yache, they share the word. Korea has bad history with Japan. So, they try to use yung native Korean word na 채소. So, 채소. If you see yache and 채소, they both mean vegetables. Pagkakaiba lang yung origin ng word po na yan. Yache is a borrowed Japanese word. So, a lot of older generation Koreans, magsasabi sila, uy, wag mong gawitin yan. Wag ka magsabi ng yache. Pero ginagamit ko po ito because you don't know which one they will use. So, minsan yache, minsan 채소. Okay? So, yache is vegetables. 채소 is also vegetables. Okay? Yan. 야채를 먹기 좋아요. One more time. 다이어트를 하면 야채를 먹기 좋아요. So if you go on a diet, if you do a diet, 야채를 먹기. Good to eat vegetables. So eating vegetables, 좋아요. It is good. So you're talking about the action of eating vegetables. Okay? Ayan. So, 야채를 먹기 좋아요. Okay, guys, kung narinig niyo po yung kuya ko, pumasok po siya sa kwarto ko. Nagtanong siya kung gusto ko ba daw kumain. Ayan, salamat kuya. Okay. Ayun, so, next na po tayo, other example. So, imbis na 좋아요, gamit po tayo ng negative word naman. 불편하다. 불편하다. 불편하다 is uncomfortable. Pwede rin po inconvenient. 불편하다. 불편하다. So, 타다, to ride. 타, stem. 타기, so, riding. 타기, 불편해요. Or 불편하다. Uncomfortable to ride or inconvenient to ride. 타기 불편하다. 불편해요. 출퇴근 시간 동안. So 출퇴근, 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 rush hour. 출퇴근, rush hour po. 시간, oras. So yung 출퇴근 is the rush hour time. Yan yung alam po natin na rush hour time is 6 a.m. to 9 a.m. Tapos, yung sa 퇴근 naman, na rush hour, yan yung 4 to 6 p.m. Diba? So, 출퇴근 시간, during the rush hour time, 출퇴근 시간 동안, during. So, always during that period. So, between those hours, 출퇴근 시간 동안, 지하철을 타기 불편해요. So, 지하철, subway, 타기, to ride, 불편해요. Uncomfortable.
지하철을 타기 불편해요. Okay, for sure, alam natin kung bakit 불편해요. 'Di ba? Kasi ang daming tao, nagsisiksikan kayo. Dito naman sa Pilipinas, 출퇴근 시간 동안 버스를 타기 불편해요. Riding a bus is difficult or uncomfortable, sorry. Uncomfortable po na mag-ride sa bus. Bakit? Nagsisiksikan kayo kung walang upuan dun sa bus na sasakyan mo, nakatayo ka lang for how many hours, 'di ba? Hahawakan mo yung handle, tapos ayun, nakatayo ka lang for the next 2 hours. Diyos ko. So, 불편해요 talaga 'yan. Si Sean, nagtatanong tungkol sa myan. Wait, nandito ba? Okay. Sorry, just to go back lang po, yung myan po dito, myan means if. Okay, just to answer the question, myan is if po, guys. If you only see myan, tapos may second part na ng sentence na tuloy-tuloy lang siya, that's just if. 다이어트를 하면, if you go on a diet. 한국에 가면, if you go to Korea. 비빔밥을 먹으면, if you eat bibimbap. Okay? So, 면 is if. Okay. So, 타기 불편해요. So, balik po tayo dito sa page na to. So, sa 문법 2, 기 쉽다, 어렵다. So, nagets nyo na po, verb 기, verb stem lang po yung i-attach nyo. So, it means it is easy or difficult for the verb or to do the action. So, let's read the examples. 이 한국어 책은, this Korean book, 이 한국어 책은 배우기 쉽고, so learning is easy, it's easy to learn, so madali lang aralin, easy to learn, 배우기 쉽고, 재밌어요, it's interesting or fun, 재밌어요, 배우기 쉽고, 재밌어요, it's easy to learn and it's fun. Next example po, 낮에는, not, daytime, so in the daytime, so that's between 7 a.m. to 6 a.m. to 6 p.m. siguro. 낮에는, not daytime. 낮에는 일하고, so I work in the daytime. 밤에는, in the nighttime, 내 학원에, academy, 다니기. Ano ba yung 다니다? To attend. To attend po yan. 다니기. 다니다. To attend. Danigi. Ano po itong ga? Anong ga na yan? Why is there a ga? Bigla. Bakit? To explain, itong phrase na to, verb gi, 쉽다, 어렵다, is shortcut na po siya. Para hindi kayo mahirapan, tinanggal nila yung ga. Because the ga is subject particle. Ang mga particle po kasi only attached to nouns. So, you don't attach ga to yung mga hada, heyo po natin na words. Hala, nasaan yung toolbar ko? Ayan. Ay! Sorry. Okay. So, yung ga dito sa tanigi ga is the subject particle. But because we only attach it to nouns, kaya naging gi yung mga verbs natin, it becomes a noun. So, this is our noun syllable? If that makes sense. So, yan po yung ina-add natin. Ina-attach po natin yung gi dun sa mga verb stem so that the verbs become nouns. So, yung ga na yan, optional. 다니기가 쉽지 않아요. It is not easy to attend 대학원, to graduate school, grad school. Hindi pala academy, grad school pala yan. 대학원. 대학원에 다니기가 쉽지 않아요. It is not easy to attend. So, ito yung 배우기 쉽고, pwede din 배우기가 쉽고. So, learning is easy. So, it's easy to learn. 배우기가. So, lahat po yan may invisible ga. It's invisible. So, optional po yung ga.
Okay, so wag kayong magulat kung may ga po dyan. It's part of the whole sentence. Shortcut na po ito. 기 쉽다, 기 어렵다. Okay? So, itong 기 쉽다, 어렵다, yung mga 쉽다, 어렵다, can be used in conjunction with adjectives. So, pwedeng other adjectives po. Kaya gumawa po ako ng example with 좋아요 and 불편해요. So, yung 좋아요 to be good, 불편해요, inconvenient. So, pwedeng easy, difficult, or bad. Any adjectives po, basta gusto nyo po i-describe ang verb noun na yan. So, 좋아요, 불편해요, whatever you want to say. 힘들어요. pwede din. 힘들어요. We can use 힘들어요. Of example, 이곳은, this place. 가게, shops, 가, particle, subject particle, 많아서. Because there are many. Dahil maraming mga shop dito sa lugar na to, 쇼핑하기, shopping, to shop, 아주 좋아요. It is so good. It is very nice to go shopping, to do shopping here. Okay, kasi ang daming shop. 쇼핑하기 아주 좋아요. It is so good to shop here. Sana all nakaka-shopping. Yan yung masasabi ko. Hi! Next, 이 옷은, this dress or this shirt, blouse, whatever, 이 옷, this clothes, 이 옷은, 단추, buttons. Button, 많아서. Dahil maraming button itong damit na to, 입기, to wear, 불편해요. It is inconvenient, it is uncomfortable to wear. 입기, 불편해요. Making verb to noun. 맞아요. Making verb to noun, 기 versus 는 것. Okay, so to answer the question, 기 versus 는 것. I think may explanation po ako dito. Anyways, itong dalawa po, same lang po siya. Kung gusto niyo pong gawing noun ang verb natin, you can use 기 or 는 것. So technically, itong 는 것, pwede niyo din po gamitin dito. So, 배우는 것이 쉬워요. 배우는 것이 어려워요. 배우는 것이 좋아요. Pwede din po yung 는 것. It still makes the verb into noun. Verb into noun, 기 at 는 것, has the same function naman po. May konting difference pero hindi ko lang maalala kung ano yung major difference po niya. May konti lang po. Pero yung function po niya is the same. Making verb to noun. Okay, so dito na po na tayo sa read the following and choose the most appropriate answer. Okay, share your answers po here sa number 1 and number 2. Dalawa lang naman po siya. 대화를 읽고 read the dialogue. 맞는 대답, the correct response, 고르세요. Please choose. 저하고 같이. So, basahin ko lang po and then choose your answer, guys. You can share sa comment section po. 저하고 같이. Together with me. 저녁에, at night, in the evening, 컴퓨터 학원에 다닐래요? Would you like to attend a computer academy together with me in the evening? 저녁에는 in the evening, 일을 해야 돼서 because I need to work. ano, 학원에 다니기 쉬워요 or 학원에 다니기 어려워요. So, pili po kayo. Ano yung tamang sagot dito? O, 쿨라 다이아몬드 씨, nag-share na po siya ng sagot. Si 가일런 씨도, ayan, 정답을 공유했어요. They shared their answers. 오닌 씨도 공유했어요. 젠 씨, very good. So, number 1, 학원 다니기 어려워요. 학원에 다니기 어려워요. It is difficult to attend the academy. bakit? 저녁에는 in the evening 일을 해야 돼서 because I have to work at night. Ayan. So, mahihirapan daw po siya to attend class. Tapos sa number 2, 한국어 공부를 하고 싶은데 어떤 책이 좋아요?
한국어 공부, studying Korean, 하고 싶은데, I want to study pero, what kind of check? 어떤 check? What kind of check? 좋아요. What kind of book is good? So, 어떤 책이 좋아요? 이 책을 보세요. Please look at this book. Look at this one. 이 책을 보세요. Please look at this book. Number 1 and 2, 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요. Number 2, 이 책은 재미있어서 공부하기 어려워요. Agent siya sa gabi. Parang BPO staff yung nasa number 1. Alright, very good. Onensi, yes. This book is interesting, so it is easy to study. Or this book is fun. That's why it's easy to study. 이 책은 재미있어서 공부하기 쉬워요. Good job! 2 and 1 ang tamang sagot, guys. 잘했어요. Alright. So, I think yung review po natin, hindi po natin magagawa. But this will be our last activity po before we end the class. So, here, please read, guys. So, ito po, practice po tayo na magbasa ng mga 일정표, mga schedule table. So, yung mga 일정표 or yung mga 표, mga table, it's good practice to start reading. So, 외국인 근로자를 위한 주말 한국어 교육. In the next slide po, we have the questions asking about this one. Gusto ko lang po ipakita sa inyo in full itong 일정표 before we move on to the next slide with the questions. Okay? So, 1 minute. Let's look at this. Let's focus on this one. 과정, 개강, 종강, 시간, 교실, 수업료, 문의. So, 과정, you should know that. I'm not gonna translate anymore. Dapat alam nyo po yan. 과정, 개강, 종강. So, already know. Na-cover na po natin. Ito, na-explain ko din po. 초급, 중급, 고급. Next, 시간, or should be what you already know. Dapat alam nyo po yung 시간. 교실, you also know. 수업료, ito na lang po yung explain ko. 수업 is class or lesson. 료 is fee. So, pag 수업료 is class fee. Right? So, pwedeng tuition din. So, 수업료 or class fee. Tuition. Ang 무료, 무료, no fee or free. So, paano po sabihin na may bayad? 유료. 료. With fee or paid. So, with fee or paid class po. So, ngayon, yung tinetake nyo po na class ngayon, na suop, you are taking it for free. 무료. You are taking my class 무료. Tama po ba? 무료 po ang class ni Kami Teaches Korean. But I also have 유료. Meron din po akong mga 유료 na class, na suop. Available din po. Kaka-announce ko lang today. So, kung interested po kayo, you can also check yung 유료 na 한국어 수업 ni 선생님. But anyways, 무료 is no fee or free po siya. 수업료 is the class fee and tuition. Yung last po dito, 문의. 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 Inquiry. Inquiry. 문의. Very common word po yan sa mga ganto. Sa mga may announcement na mga bulletin, ayan, 문의, very common word for inquiry. 문의, 문의, 문의. 외국인, 근로자. 외국인, foreigner. 외국인, foreigner. 근로자, worker, laborer. 근로자, 근로자. So, 외국인, 근로자, foreign worker.
외국인 근로자를 위한, 를 위한, 를 위한, 를 을 위한, for, whatever is beside the ul rule. So, for the labor workers, or for the foreign workers, 를 위한, 주말, alam nyo po dapat yan. 한국어 교육, alam nyo po dapat yan. Okay? So, mag-water break lang po ako ng saglit. And then, we'll go to the next slide po, guys. Woo! Okay? Okay na po? So, sa next slide po natin, ito, hindi ko naman tinanggal ang ilchongpyo na ito, but it's just smaller text. Kaya, ayun, zoom in ko lang po siya in the other slide. So, here, ang first question po natin, 어떤 과정에 대한 안내문입니까? 안내문, 안내문, 안내문. Ang anne is guide or announcement. 안내문, 문 means document eh. So, 안내문 is literally a bulletin. So, pwedeng bulletin po siya or announcement board or announcement piece of paper. 안내문. So, bulletin or announcement. Ayan. So, bulletin, announcement, 안내문. 어떤 과정에 대한 안내문입니까? So, what kind of bulletin announcement? Anong klaseng announcement? Tungkol sa anong 과정? Tungkol sa anong course? Ang 안내문. Ang weird ng English translation. What is the instruction of the course? 안내문 kasi means bulletin. Hay nako, disappointed ako dito. Okay. So, what is the announcement about? 어떤 과정? What kind of course ang ina-announce po? Oh, very good. Oh, Rodney Punzaishi, very good for sharing yung answer ng 교육 is education. So, education, 한국어 교육. So, kung nakita niyo po yung 한국어 교육, then you already know the correct answer is 한국어 수업. So, that is what the 과정 is. Ito din po, 어떤 과정? What kind of 과정? Punta rin po kayo dito sa 과정. You have the answer, 한국어. Okay? So, yung 과정, 한국어, tapos may tatlong level. 한국어. So, 한국어 수업 po siya. Okay, so dito naman, check, cross-check. Okay, so you have the 일정표, you have the 안내문, you have the bulletin, tapos yung content niya. 읽은 내용과 같으면, if it is the same as the content, 읽은 내용, the content that you read, yung nabasa mong content, 같으면, if it is the same, lagyan mo ng circle. 다르면, if it is different, X 표시하세요. So, lagyan mo daw ng X. Mark it with an X. So, you have to read 1, 2, 3, 4 and decide. Tama ba yung statement? Following yung content nito? Or hindi? Practice na po kayo. Understanding Korean language. Ayan, very good. Yes, Edwin Chi kanina. So, number 1 is Korean class. Alright, so now, we are checking. Do you understand? Naintindihan mo ba yung sentence? Tapos, nako-connect mo ba siya dun sa content ng 안내문? Dun sa bulletin. So, we'll start first with number 1. So, with number 1, 돈을 내지 않아도 됩니다. So, 돈. Ano ba yung 돈? Pera. 내지 않아도 됩니다. So, multiple grammar connection yan. Okay, so first, i-breakdown lang natin yung number 1, okay? Number 1 po muna.
돈, money. 내다, to pay. So, to pay money. 돈, 내다. Ano po itong G anado demnida? Kung magtatanong kayo dyan, panoorin nyo po yung previous class ko. But, G, anta. Negative po. Negative. So, naka-not. So, it means not. Okay? G, anta. So, deji, anta. Oops. 내지 않다 means to not pay. 내지 않다. Ayan. So, kinombine po yung neda dun sa jianta, to not pay. E di ano tong anado demnida? Ano to? So, that's another grammar naman. So, itong grammar naman po, 해도 되다. May do. You may do it. So, pwede. You have permission to do. Permission to do. You may do. So, you have different options but you are allowed to do it. 도, 해도 되다. So, 돈을 내지 않아도 됩니다. So, you may not pay money. Pwedeng hindi magbayad. 돈을 내지 않아도 됩니다. Which means circle. To not pay. Opo. So, kung naintindihan nyo naman po yung donor neji an hanggang dito, edi alam nyo na po na hindi na kailangan magbayad. Which is, tama naman kasi muryo siya. Dahil muryo yung class, circle. Okay? So, from here pa lang, dun sa donor neji an, dito pa lang, magigets nyo na, hindi kailangan magbayad. So, no payment. Circle. Alright. So, yan yung number 1. Circle po siya. Next, number 2. 2달 동안 교육을 받습니다. 2달 동안 교육을 받습니다. 2달. 2 months. 2 buwan. 동안, during. While, for 2 months. 2달 동안, during 2 months, for 2 months, 2달 동안 교육을 받습니다. 교육, education, 받습니다, to receive. So, for 2 months, you will receive training, you will receive education. So, should it be circle or should it be X? So, for number 2, actually, circle po siya. Oh, Sonsing Nim, 2 buwan, 2 dal, nakalagay naman dito, start September, tapos yung end niya, October. Paano naging 2 months? Okay, ganito po yung pagbibilang, guys. 9월 2일. Almost start po ng buwan ng September, tama? So, once na nasa September 30 ka, tama ba? September 30 lang. Naka 1 month ka na. You're already 1 month. Natapos mo na yung buong guwol, yung buong September. Tapos, sa October ka na, nakatapos ka na rin ng 30 days ng isang buwan. So, how many months is that? 2 months. You're not looking at the month, yung wall. Hindi tayo titingin lang sa guwol tsaka shiwol. Hindi lang po dito. Look at the day. Look at the day din po. So, na-complete naman po yung dudal. Kompleto naman po siya. Okay? Kaya po, circle po ang number 2 because completed naman yung 2 months, sort of. Almost 2 months, nearly 2 months. But it's still correct. Kasi nag-start po at the start of the month yan. Alright? So, 2 달 동안 교육을 받습니다 is correct. Circle po dapat siya. Alright, let's go to number... Anong bonus ka dyan, Elias? Walang bonus dyan. Number 3, 인터넷으로 through the internet 강의를 듣습니다. Through the internet, you can have lecture. You can listen to the lecture. 인터넷으로 강의를 듣습니다. Tama ba? Do you listen to internet 강의
For number 3, o yan si Cherry C and si Rodney C sharing their answers po. Chester C din and Alan C. Good job, guys. So, yes, tama kayo. Should be X. Bakit? 인터넷으로 강의를 듣습니다. X. Bakit? Kasi po, may nakalagay po dito na 교실, which is classroom, 외국인 센터, 503호. So, room 503 in the foreigner center. So, this is a address. Dahil address po ito ng classroom, hindi po siya through internet. So, yung 강의, you cannot listen through internet. Very good. Tallas C, Robert C, Unin C, Rodney C, and Rhea C. They shared their answers sa number 3. 잘했어요, 여러분. Number 4 na. 4번. 주말 오전에 수업이 있습니다. 주말 오전. Weekend morning. 주말 오전. So, in the weekend morning, 수업이 있습니다. So, dito po sa 일정표 or sa 안내문, sa bulletin natin, you have the 시간, the time. Naka 오후 2시, 4시. 오후 is afternoon PM. 주말 오전 수업 있습니다. May class daw in the morning ng weekend. Tama naman na 토요일 weekend, pero hindi siya 오전. It should be 오후 X po. So, OOXX ang tamang sagot natin. 맞아요, 체리씨. Hindi po siya 오전 because it's 오후. Perfect sana si Elias kung hindi lang dahil sa doodle. That's okay po. 괜찮아요. X daw. Very good. 여러분, 잘했어요. Good job, guys. Very good. So, we'll end the class here po for today. So, before we end the class, make sure na binabasa nyo rin po yung mga information page. So, at the end of chapter 24, we have what we call the education programs for migrant workers, 외국인 근로자 교육 program. So, these pages na may information, please don't skip. Huwag nyo naman pong skip yan. Because this is a reading practice and also a possible content ng exam. Kung nag-iisip kayo, ano ba yung ginagawa nilang content ng exam? Yung puro grammar at vocabs lang? Hindi, guys. Kaya po yung iba nagkukulang po sila minsan sa points is because they don't read this part. Possible kasi ito yung magiging listening or paragraph content nyo. So, please don't skip the information page. Make sure to read. You can practice also reading, pero may translation naman siya. Okay? So, yun yung pwede nyong gawin. O yan, how to apply for education program. So, this is an actual guide po. If you want to learn and take mga extra classes, available naman po siya once you're in Korea. Nag-iba na po yung website nito. EPS topic na po siya. epstopic.hrdkorea.or.kr na siya. Hindi yan EPS. So, nag-iba na po ito. But anyways, yan, make sure to read these pages for additional information. And for today, yan na po yung end ng class natin. Thank you! Yay!